Breaking news po, ito po yung patungkol po kay Pulong. Kinasuhan po si Pulong ng physical injury at grave threat. Nako po. Mukhang may bago na naman silang pautot. Pero alam nyo mga kababayan, expected na po natin yan. At mamaya papaliwanag natin kung ano po itong kaso na isinampaw kay Pulong. Panoorin po natin. Nahaharap sa reklamong physical injuries at grave threats si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Sinampahan siya ng reklamo sa Department of Justice. Inihain niya ng isang Department of Justice. DOJ. So, dyan pa lang, alam na kagad natin ang resulta. Tone John Patria. Base sa nakalap niyang News 5 na investigation data form na kinumpirma naman sa amin ni Prosecutor General Richard Padulyon alas 3 na madaling araw noong February 23 nang mangyari ang incident. Take note, February 23. Ngayon lumabas. Ngayon, sinampa. Shit. Alam na yung galawan to. Sa isang bar sa Davao City. Hindi dinetalye pa ang buong pangyayari pero gumugulong na ang investigasyon dyan. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Pulong pero hindi pa rin siya sumasagot sa amin. Nako po, alam nyo mga kababayan, ito lang po masasabi ko dito sa issue na ito. Una-una, expected na po natin yan. Okay? Expected na po natin na merong lalabas na ganyan. Bakit to kanyo? Ibabalik ko lang po kayo doon sa Oplan Horus. Okay? Ano po yon? Ayan. Ito po yung pinakita natin, diniscuss natin, at saka ito pa yung kanilang gagawin. Hindi pa po ito nangyayari. Gagawin pa lang po nila ito. Ito, kasi meron doon pinakita doon sa Oplan Horus, yung nagawa na, at ngayon naman, pinakita din doon yung mga gagawin pa lang. At kasama po dyan si Pulong. Ayan po yun, no? Yung Oplan Horus na yan. Ano po yun? Ayan, no? 1, 2, 3, 4, 5. File criminal charges against Duterte, Pulong, BG, De La Rosa, and seek their disqualification via COMELEC. Makinig. Makinig na mabuti ha, mga kababayan ha. Una sa lahat, nung unang binabasa ko ito, medyo napatanong ako kasi si BG tsaka si De La Rosa, si Bato, kasama po sila sa ICC. So alam po natin na sila po ay kasama sa ICC, so ibig sabihin po, expected na yun ang gagawin sa kanila. Okay? Yun ang ikakaso sa kanila. Nung nabasa ko ito nung una, nung ating diniscuss ito, medyo nagtaka ko, bakit si Pulong nandito? Ano kaya ang bakit kaya merong dito si Pulong? Ano kaya ang mangyayari? Tapos, after how many days lumabas po itong kay Pulong? Ha? So, dito pala makikita mo, kaya pala nandito yung pangalan ni Pulong. Talagang planado na nilang kasuhan at mag-seek ng disqualification via COMELEC. So, eto mga kababayan, tatanong natin, bakit si Pulong? Tandaan ninyo, ang tinatakbo lagi ni Pulong ay yung Congress. Di ba? Gusto nila talagang pasamain ang imahe ng mga Duterte at tanggalin sa Kongreso itong si Pulong. Kasi pwede, alam naman po natin yan, marami po pa rin ang hindi masaya sa Kamara, marami pa pong hindi masaya sa Congress, at maaari ma-impluwensya ni Pulong kung siya ay nandun pa rin po sa Congress. Alam nyo, para lang sa kaalaman ninyo, marami pa rin po dyan, talaga naman maka-Duterte. Kaya lang naman po sila hindi maka-Duterte ngayon, marami dyan iniipit po talaga ng pamunuan ng Kamara. So, para mawala yung mga threat, alam naman po natin, laging ganyan na yung Kamara na yan, lalong-lalo na si Speaker. Mahilig yan mag-eliminate ng threat. Halimbawa na nga lang po yung kay BP Sara Duterte, di ba? Eliminate niya yung threat niya sa 2028 na presidential election. So lahat na lang ng kasiraan ni BP Sara Duterte ginawa. Threat din po si Pulong Duterte dito kay Speaker Romualdez sa Kamara.
Pagka nagkabaligtaran, kunwari lang, manalo yung mga Duterte senators, tapos talagang dumausdos yung ratings ni Marcos at saka ni Romualdez, threat po si Pulong dyan sa Kamara. So, pwede, alam mo yun, pwedeng makasagabal o di kaya mabaling yung ibang mga congressman dito sa mga Duterte. Hindi natin alam. Kaya siguro, malamang, ito ang purpose nila. Aside from masira si Pulong Duterte. Yan po ang unang nakikita ko. Ipakita natin yung video ha. Meron pa kasi akong isa pang nakikitang anggulo kung saan yung may lumabas ding balita tungkol po doon sa Hong Kong. Meron pong lumabas sa kanilang telebisyon tungkol po sa gold na nilolonder doon sa Hong Kong. Lumabas din po ito sa Hong Kong News. At merong isang whistleblower na nag-a-allege na ito daw mga Marcos ay meron daw po silang nilolonder na gold doon. According to this whistleblower. Lumabas na po sa mga balita yan ng Hong Kong. Nakita ko nga yung news niyan at isa pa meron pang iba pang naglabas daw dyan. Ngayon, siyempre sa mainstream media natin, di naman maglalabas yan. Alam mo naman na mainstream media natin, sagad sa buto ang kabayas, ang pagiging bias. Hindi, isipin nyo to ha. Yung kaso ni Romualdez, yun sa Amerika, ang laking issue noon. Mantakin mo isang Speaker of the House na involved sa isang demandahan sa Amerika patungkol ho diyan sa issue ng Okada. Di ba? Hindi yun natin sinasabing guilty. Pero na-involve doon sa kaso. Ito nakakapagtaka, ni isang mainstream media walang nag-discuss. O, di ba? Ano masasabi ko? Doon pa lang, kitang-kita mo na lintik na mga bias itong mainstream media. Talaga mga walang nya. Marami sa kanila mga walang nya talaga. So, dito na naman, eto na naman, may lumalabas na issue tungkol dito sa gold. Ewan ko kung ito ba yung Talano Gold. Tanong kaya natin kay Sangkay. Hanapin natin kay Sangkay. Hoy, yung mga naniwala kay Sangkay no, kaya nyo binoto si Marcos. Singilin nyo si Sangkay. Singilin ninyo, sabihin mo, hoy, naniwala kami sa Talano Gold mo, hanggang ngayon wala pa rin. Singilin nyo si Sangkay. Yeah. Oh, anyway, balik tayo sa gold. Etong whistleblower, hindi kayo si Sangkay yung whistleblower? Hindi, ako tatanong lang ha. Etong whistleblower na nagsabing nag-money launder po ang etong mga Marcos ay ano yan, malaki ho yan na issue, news. Pero bakit tila walang mainstream media natin sa Pilipinas ang nagdi-discuss? Una yon. Pangalawa, hindi kaya diversion po itong issue ni Pulong na naman? Para ang pagpiesta ng mainstream media at hindi mapansin ang pagiging bias at fake news ng ilang mainstream media, ipinasok ho nila ito. Kasi bantakin mo, February pa ito nangyari. No wonder kung yung kay Pastor Kibuloy nga na-dismiss na yung kaso, it was long time ago, nabuhay pa. Ito pa kaya, February lang. Although it was too late. I mean, may nangyari noong February ngayon lang lumabas. Wow, timing naman sobra sa kampanya na. Sobra naman timing. Sobra naman po atan timing ng kampanya na itong paglabas ng issue na ito. Tapos talagang tila may pagtatakpang pang ibang issue. Ano sa tingin nyo? Ito'y diversion? Ako sa tingin ko aside from ito po ay planong paninira sa mga Duterte dahil sila ho'y sagabal sa pangarap ni Romualdez. Sagabal naman talaga sa pangarap ni Romualdez.
isa pa ho ay baka ito isang diversion para hindi na pag-usapan yung di umano, yung alleged money laundering na ginagawa ng ni Marcos daw. O di umano, ha? Di umano yan, ha? Alleged po yan, ha? Alleged. Madaling salita, daw. Ha? Daw. Di tayo sure. Yan, ha? Malinaw ho yan, ha? O anyway, panoorin po natin yung video at ipapaliwanag po natin ng bahagya ang kung ano sa tingin ko ang nangyari dyan. Kasi ito, tingnan nyo. Kasi may nagkwento sa akin, eh. Na taga Davao. May nagkwento sa akin. Ito. Panoorin natin itong saan na yun? Nasaan na yun? Ito. Yan. Kita nyo. Ayan. Ha? Ayan. Ambangan. Say. Nako. Shh. Ayan, walang sound. Una sa lahat to mga kababayan, gusto ko lamang pong anuhin. Ito, habang pinapanood natin yan, una-una, magtataka ka dito. One, bakit walang sound? Okay? Pangalawa, putol ho yung video. Ibig sabihin, hindi natin alam kung bakit nagalit si Pulong. Ha? Kung meron mang sigurong maling ginawa si Pulong dyan, ay bakit di niya bakit di na Sorry, mali. Bakit niya inambangan? Parang gano'n, di ba? Yun ang sinasabi ng iba. Kasi ganito yan eh. Ito, mga kababayan. Ang istorya, sabi eto daw lalaki, yung mataba, sabi, bugaw daw yan. Pero pag babasahin mo doon sa mga ibang nag-post, businessman yan. Okay? Businessman daw yan. Pero yung iba naman, sinasabi, meron daw binugaw itong mga babae kay Pulong. Okay? Yun ang sinasabi, yun ang akusasyon. Binugaw daw kay Pulong, tas hindi binayaran. Parang something like that. Okay? Ngayon, kung titignan mo yung kwento na yon, ay pwedeng pumasok sa video. Anong ibig ko lang sabihin? Simple lang. Ito yung video. Kung sino man yung lintik na direktor nito, hahanap yan ng kwento na mukhang kapanipaniwala o di kaya pwedeng sumute doon sa video. Nagigets nyo? Kasi kung talagang totoo yan, mantakin mo. Ikaw halimbawa lang, ikaw kongresista ka. Tapos, kilala ka. February daw nangyari ito. Alam mo na target ang mga Duterte. Alam mong target kayo ng gobyerno ni Marcos. Alam mo yung kapatid mo pinag-iinitan. Gagawin mo ba ito? Kukuha ka pa ng bugaw? Kukuha ka pa ng nyok-nyok? Hindi. Nagagets mo? Bakit ka kukuha ng nyok-nyok? Tas ganyang kabulgar, gagawin mo sa bar. Di ba? I mean, sorry pero ikaw ay hindi naman simpleng tao. Ikaw ay anak ng dating presidente. Ikaw ay meron kang katungkulan at alam mo na hinahanapan kayo ng butas ng gobyernong ito. Tapos, magtatawag ka ng nyok-nyok doon sa bar. Hindi, isipin nyo na mabuti Bakit hindi ka na lang magtago? I mean, siguro naman, meron ka mga alalay. Pwede kang sa hotel ka na lang. Anong tawag dyan? Pa-show up ka na lang. Pa-show up ka na lang ng mga pokpok. Hindi, di ba? I mean, prominente ka, anak ka ng dating presidente. Tapos, alam mong delegates kayo ngayong mga Duterte. Gagawin mo isang katarantaduhan sa isang bulgar na lugar? Sa isang publikong lugar? Di ba? I mean, ganun ba katanga ito si Pulong para gawin yun? Tapos hindi ba niya alam na may CCTV sa bar na yan? Di ba? Pero kasi alam ko yung meron nagkwento sa akin ng totoong kwento na nangyari. Diyan. Ang totoong kwento daw sa akin ito yung kinwento sa akin po ng isang
kakilala na sabi nga niya nandun siya nung mga time na yon. Ang kwento daw sa akin yan, meron daw inilalapit na mga babae sa kanya at pinaupo. Siyempre, bilang isang public figure, hindi mo naman pwedeng sungitan. No? Sige, okay lang, inom-inom tayo. Wala naman masamang uminom. Di ba? Umupo yung mga babae, tapos pinainom daw. Sige, order kayo nung gusto nyo. Kasi public official ka eh. Public person ka. Alam naman magsungit ka. Sige, inom-inom kayo, ganyan. Tapos, parang after daw, pag tagal-tagal, biglang siningil si Pulong. Parang something like that. Parang pinilit na, hindi, mga PR yan, mga anyo yan. Tapos, pinainom mo yan, so singiling kita, ganon. Noong una, hindi daw pinapansin. Yun ang kwento sa akin. Hindi daw pinapansin ni Pulong. Parang, sino ka ba? Akala ko, hindi, di ba? Parang may isip mo, may mga fans lang yan. Hindi naman fans. Parang mga supporter yan, na mga Duterte, pinaupo nyo dyan. Siyempre, as a public figure, hanggang, inaabuso na. Yung parabagang inutos-utusan na yung babae na gumawa ng something na parang doon na inis daw, di umano. Si Pulong na parang inaabuso mo yung babae? Na tipong parang sa kanya, parang pinipilit mo yung mga babae na gumawa ng hindi maganda at alam mo yun, magtrabaho, parang ayaw daw nung babae pero pinipilit daw. Di umano ha? Yun ang kwento. Alleged po yun ha? So doon na inis daw si Pulong na parang sandali, pang-aabuso yan sa kababaihan. Kaya niya in-approach yung tao. Yun ang kwento. Sabi ko nga, oo nga no? Tapos may video. Sabi ko, baka. Ang haka-haka, para bagang ginawang trap yan. Mag-iskandalo, tapos alam nilang mainitin ang ulo ni Pulong pagdating sa mga inaapi. Lalo na yung mga kababaihan na inaapi. Ayaw na ayaw. Kasi tandaan ninyo, ang asawa po nito, matindi ho. Hindi, walang biro. Alam ko ang alam ko po pagka, di ko alam. Correct me if I'm wrong, pero alam ko ang asawa nito, Muslim eh. So yung respeto sa mga kababaihan, napakatindi ho daw ni Pulong. So ibig pong sabihin, nung nakikita niya para bagang dinidisrespect na yung mga babae, pinipilit na sa isang bagay na hindi tama, doon na inis si Pulong. Nag-init ang ulo. So kung meron mang siguro, kung meron mang pagkakamali, siguro yung pag-iinit niya ng ulo. Pero sa akin po kasi, kung ako din ho yan, yung babastusin nyo yung babae. Hindi, ito walang biro ito Ako, inis na inis pa naman ako sa mga ganyan yung mga minamata mga kababaihan. Baka ako din mag-init ng ulo. Baka sapukin ko pa nga right din and din. Hindi, kung ako yun and ako sana, siyempre, I would pray that I would have patience at that very, very moment. Pero hindi ko masisi si Pulong Kung iinit kasi public official ka Tapos isasaksak sa'yo yung babae kesyo pipilitin mo sa harapan ko. Di ba? Sa harapan ko pa, pipilitin mo yung babae na magtrabaho para sa akin. Doon daw nagalit si Pulong. Kaya ganyan ang kanyang reaction na parang inaano niya. Sabi ko nga naman, hindi natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, we do not know. But this is for sure. Etong ganitong video doesn't prove anything, di ba? Na masasabi mong, kasi ang pinalalabas nila, ako ito observe this. Una, late, bakit niya ilan lumabas yan? During the campaign. Pangalawa, tugman-tugma doon sa Oplan Horus. Yeah? Tandaan ninyo, lumabas yung Oplan Horus bago yan. Pangatlo, aside from that, very masyadong yung style na ganito, yung bigla na lang may mga ganyan lalabas, halatang may dinadivert na issue. Di ba? Meron pong iniiwasang issue. Ano kaya yun? Yung kaya yung gold? Di umano na nilolonder daw dyan sa Hong Kong?
Iyan kaya yun? Magtataka ka eh, mga kababayan, masanay na po tayo. Hindi, masanay na po tayo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ganyan din eh. Naalala nyo, 2016, last minute, merong peking pinalabas na peking account, si Trillanes, naalala nyo nun? Di ba? Last minute yun. As a matter of fact, I think it was one day before. Buti, magaling si Panelo at nakuha niya yung certificate mula sa BPI na nagsasabing walang account si Pangulong Duterte ganon. Di ba? Ito eh. Yun ang sa akin eh. Kasama sa politika yan eh. Yan ay isang desperate move para para talaga masira ang mga Duterte. Kaya nga pinangalanan natin yung Horus eh. Alam mo, may mga nagsuggest eh kung ano daw ibig sabihin ng Oplan Horus. Ito pala ibig sabihin daw nun. Port ako dyan mga kababayan. House of Representative Unjust System. Ibig sabihin hindi makatarungan na sistema. Ganyan daw po ang ginagawa ngayon ng House of Representative. Kaya Oplan Horus. Yung pala yun. Gago! Ay nako, grabe talaga. Iba talaga po itong si Romualdez, kakaiba. Asahan nyo pa? Meron pa yan. For sure, meron pa yan. May mga lalabas pa po dyan na issue. Yan ang asahan ninyo dahil hindi ho titigil itong Marcos Romualdez team to destroy the Duterte until 2028. Kaya alam mo ang lang dito, yung mga Pilipino, alam na ho nila eh. Alam na ho nila na, eto tingnan nyo. Alam natin mangyayari dyan. Sasagot si Pulong. Di ba? Totoo. Pag sagot ni Pulong, magpa-play victim naman itong gobyerno naman. Hindi, ganyan lang naman sila eh. Pagka hindi na ho nila kinaya yung banat, halimbawa ni Pulong, for sure yan. Magpe-play victim na naman yan. Sasabihin naman nila, hindi, wala yan. Kinakawawa lang kami. Sinisiraan kami ng mga Duterte. Mga Duterte pa talaga maninira no? Ito, pakita natin yung statement po ni Pulong na SMNI lang po ang nakakuha. Ewan ko kung bakit hindi nilalabas ito hindi, nakita ko lang sa SMNI, May 2, sabihin, kahapon, after lumabas, ito sabi niya, wait. Ito. Ayan. Sabi dito, ayan. Kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan kita. Nak ng wewe, galing That is the new politics of the Philippines. Right now, dirty politics, sanay na tayo dyan. Tama Kung hindi ka matalo sa ayuda muna. Diba? Kakasuhan ka. Alam mo, sanay, ako rin sanay na dyan. Alam mo kung bakit? Kung hindi ka makuha sa bilihan, ikaw ay dadaanin sa kasuhan. Naku po, patay tayo dyan. Hindi, ganyan ang ginawa sa akin binibili. Sinubukan akong bilhin Kung hindi ka makuha sa bilihan, di ba? Naalala nyo? Meron lumapit sa akin. Babayaran ako ng 250,000 kada buwan. Sisiraan ko lang ang mga Duterte, particular na si VP Sara Duterte. Nung hindi tayo pumayag, ano nangyari? Tayo po'y kinasuhan na mga walang kwentang kaso. Ganyan sila Ganyan yung Horus. House of Representative Unjust Justice. Kay Pulong, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan kita. Naku, hindi mo, Brad. Palakpakan.